Yo, good morning mga ka-so weird. Kumusta kayo? Well, wala, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, no, sa So Weird community, especially doon sa mga solid talaga sa akin dahil nga graduate na ako sa challenge. Yan, congrats sa akin. At syempre, congrats din kay Kiefer at saka kay Kapanalig, no, kahit na hindi sila makagraduate, goods pa rin yun, panalo pa rin sila sa kanilang mga revenue. Yan, so maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aming tatlo, sa amin ni Jackie Lou, no, Japper, Kiefer at Louie. Thank you. Sulit yung yung ating pagod sa paggagawa ng content, lalo na yung mga buhay vlog ko sa laot, no, hindi talaga biro, no. Siyempre salamat din sa lahat ng mga nakakasama ko sa vlog, lalong na kay Kuya Michael, kay Dagi, kay Chong Luis, no. Itong buwan ng September, lahat ng mga content ko sa dagat, no, sila talaga ang mga nakakasama ko noon pa man yan, no. So syempre sa aking editor si Pangit, at sa lahat na nakasuporta, sa inyong lahat, sa pamilya ko, sa lahat ng mga nakatutok talaga sa challenge yan, thank you very much. Anyways mga kasubard, iba po ang challenge dun sa walang challenge, kasi dahil dun sa mga wala kaming perks like premiere, walang live, no. So kita nyo naman ang channel ni Mrs. Sniper ay ginagamit ko rin, pero hindi ako nagla-live doon, hindi ako nagpe-premiere, pero pwede naman sana kasi hindi naman yung kasama sa challenge. Ang kasama sa challenge ay itong channel kong Japper Sniper Official. So kung ako ang tatanungin ninyo, kung baka mayroon sa inyo dyan na nagko-comment or nag-iisip ng ganon, ako na magsasabi sa inyo na mas maganda po ang takbo ng mga channel ko kapag walang challenge. Kasi may live, may premiere, may membership, may super thanks, may super chat, no. Mas maganda po yun kasi nagagamit ko yung dalawang channel ko, Japper Sniper at saka yung channel ni Mrs. Sniper. Yan, so alam nyo naman kung gaano ka laking bagay para sa mga vlogger yung mga super chats, mga perks, no. So ganoon pa man, malaking malaking tagumpay pa rin yung pagka-graduate natin doon sa challenge, no. Kasi nakafocus talaga ako sa pagbablog dahil walang live eh. Hindi ako nakakapag-live, hindi ako nakakapag-set ng premiere, bawas na yun sa oras eh, kasi pag nagla-live ako minsan, di ba, umaabot na 1 oras, no. So yung 1 oras na yun, ginawa ko na lang ng content, nakagawa pa ako ng isang content na, no? So yun po, at least nasubukan ko rin na mag-focus talaga sa vlog, ano? So salamat sa lahat ng mga viewers ko, yung mga suporta sa akin. Hindi naman siguro kayo nabigo sa suporta niyo sa akin dahil nakita niyo naman siguro yung effort ko, na hindi ako nagpapakampante, na kahit na alam naman nating lahat na lamang talaga ako sa kanila, kasi syempre, di ba, may ito ay community ko, tapos syempre may editor ako, so lamang ako sa kay Louie at saka kay Keeper, no. Ganun pa man, ang ating challenge ay makagraduate ng $10,000. So congrats sa atin, at sana suportahan nyo pa rin si Louie at saka si Keeper, mga kasubord. Kahit na wala ng challenge, sana mas lalo pa nyo silang suportahan, at sana mas lumago pa ng gusto ang kanilang mga channel. Yan, may isang community lang naman tayo. So thank you very much, salamat. Abangan nyo ang penalty
pag-usapan natin yung penalty, no? Wala pa naman akong sinabi kung anong gagawin sa penalty, basta ang sinabi ko may penalty na 50k. Pero abangan niyo yan sa siguro pagkatapos ng bukas, tapos na ang challenge, tapos na ang update. So magsiset kami ng live, kaming tatlo, para pag-usapan natin, ibanggitin sa inyo or sabihin sa inyo kung anong gagawin doon sa penalty. Na. So abangan nyo lang yan. So ulitin ko, congrats sa aming tatlo, congrats sa ating lahat, at maraming salamat sa inyong lahat na sumuporta sa challenge na to. Nakakasword, thank you very much. So hindi biro din talaga mag-vlog, lalo na kapag ang iyong source of income ay ito ng pagbablog. Kailangan mo talaga siyang grab yung opportunity habang maganda pa ang kinikita mo sa vlog, no? Kailangan mo talaga siyang ituring bilang isang trabaho para makapag-ipon habang medyo malakas pa. Grab the opportunity. Sunggaban mo na habang malakas pa. Kaya yun ang mga ginagawa namin, no, para makapag-ipon, para makapagpundar, para sa pwedeng anong may puhunan na pag nag-negosyo na sa mga ilang araw kapag dumating ang time na hindi na, bagsak na talaga. Yan. So sa ngayon pa naman ay hindi pa naman. So salamat sa Panginoon. Yun. Salamat. Maraming salamat mga ka-sword. Thank you very much. Thank you. Salamat sa inyo lahat. At ito, dito ko na rin sasagutin o magbibigay tayo ng konting sagot dun sa mga nagtatanong. Mayroong iilan na nagtatanong na Jobs, paano ba ang sahod nila? Actually hindi naman sahod yun. Yung sila Kuya Michael, sila Dagi, sila Chong, may manabasa akong comment, sabi, may mga nagtanong pa, sino bang mas malaki ang sahod, sila Kuya Dagi, sila o si Pangit, yan, sila Chong or yung editor, ganyan. So yung mga kasaward, ito ang ginagawa ko kasi para at least alam ninyo, no. Kung nanonood talaga kayo sa akin, ang aking content sa dagat, no, kasama ko talaga yan si Chong, si Dagi at saka si Kuya Michael, no. Magkaiba po sila ni Pangit dahil ang pasahod ko kay Pangit is depende sa kinikita ng every month ko, monthly ko, no. Kasi ang trabaho ni Pangit sa akin, nag-i-edit, siya na nag-upload, siya na naglalagay ng ads sa channel ko at saka sa channel ni Mrs. Ganun ang ginagawa niya. Minsan madaling araw na yan nakakauwi kasi tinatapos talaga yung mga vlog ko, no. Tawag ito, may mga about sa mga technicalities, mga email, kung ano pa mga kailangan ayusin sa YouTube channel ko, siya na rin gumagawa. Yan. So yun po ang ginagawa niya, yung trabaho niya sa akin. So ang pasahod ko sa kanya ay depende sa kinikita ko sa channel ko, sa lahat ng channel ko, sa Japper Sniper, sa Mrs. Japper Sniper, at sa Facebook, no. So lahat ng kikitain ko doon ay meron siyang porsyento doon, depende. So yun po ang aking pasahod sa kanya. Iba po yung kay Chong, kay Kuya Michael at kay Dagi, no. Sa kanila naman, kay Chong, kay Kuya Michael at kay Dagi, ay ang ibibigay ko sa kanila ay depende po sa kinikita ng video na kasama ko sila. Per video po yun, no. Kasi hindi naman lahat ng content ko kasama ko sila eh. Depende po sa kinikita ng mga video na kasama ko sila. So halimbawa, kung lumaot ako ng 50 beses, no, 50 times na lumaot ako tapos nakasama ko si Kuya Michael, no. So kukwentahin ko yan, yung
50 na videos, kung magkano ang kinita nun, bibigyan ko ng porsyento si Kuya Michael dun. Si Chong Luis or si Dagi, depende yan sa kung sino ang nakakasama ko sa laot. Hindi ko siya binibigay na katulad kay Pangit na na lahat ng kikitain ko sa buwan na yan, ibibigyan ko sila ng porsyento dahil may mga vlog ako na ako lang mag-isa, hindi ko sila kasama, na paikot-ikot lao dito. Ganyan po ang ginagawa ko. So, yan, para at least alam ninyo. No? So, ako, mga kasal, maganda po ako magbigay. lalo na kung maganda talaga ang sinahod ko. Yan. So, lalo na kapag may tao ako na kasama ko talaga araw-araw sa content, no, yung kasama talaga kami sa, kung baga, 'di ba, syempre ako ang main character ng content ko, tapos mayroong tao na kasama ko talaga, no, na yun, swerte yun, yung laging kasama ko sa content ko. Yan. So, hindi ko nire-reveal yung mga pinapasahod ko sa kanila kasi hindi ko naman talaga sila actually mga tauhan eh. Kumbaga, ngayong September lang, siyempre kasama ko sa dagat sila talaga. Di siyempre kung ano yung dapat ibigay sa kanila kasi siyempre pa yung time na kasama ko sila sa laot, siyempre sacrifice yun eh. Kasama ko sila buong magdamag, magabi, siyempre na dapat ay doon sila nagtatrabaho para sa pamilya nila. Yun ang iniisip ko, na bibigyan ko sila ng bayad or tips or share sa kinikita ng aking vlog. Meron din sila dapat, no? So yan, binibigay ko yan sa sahod na, no, para makuha ko na yung sahod ko, mabibigyan ko rin sila. Computation na yun. Doon naman sa kinikita namin sa mga isda, halimbawa pag binibenta namin, binibigay ko sa kanila. Halimbawa, nagnamuhunan ako ng 1,000. Kapag lalaot kami at nalugi, wala, akin lahat yun, lugi. Halimbawa, nabawasan kitang, gagastusan ko lahat yun, lahat, di siyempre lugi, pati ako lugi. Wala akong maibigay sa kanila, kaya lugi, dun sa isda, no. Pero babawi na ako sa content. Malugi man ako, malugi man kami, wala akong maibigay sa kanila dun. Pero nakakagawa naman ako ng 3 vlog. So yung 3 vlog na yun, may ipon yun. Pag sumahod na yun, dun ko sila bibigyan ng parte. Pero kapag kumita naman, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung, kumita, bumenta kami sa isda, kukunin ko yung puhunan ko. Yung 1,000 na puhunan, kunin ko yung puhunan, lahat ng mga expenses, tapos yung kinita, binibigay ko na sa kanila, pinaghati-hati ko na. Kung sinong kasama ko, si Chong, binigay ko kay Chong, tsaka kay Michael. Pero mas malaki kay Chong, no, kay Kuya Michael. Hindi sila parehas kasi si Chong kasi ang kapitan, no. Si Kuya Michael, ako nang bahala doon kasi si Kuya Michael, kasama ko lahat eh. Si Kuya Michael ang mas marami kong kasama sa laot kasi, di ba, minsan si Dagi ang kasama ko, si Kuya Michael. Minsan si Chong ang kasama ko, nandyan si Kuya Michael, laging nandun, no. Kaya mas maraming base ko nakakasama si Kuya Michael sa laot. So ako nang bahala doon kay Kuya Michael pagdating na sa sahuran, no. Pag si Dagi naman kasama ko, syempre mas malaki kay Dagi doon sa hatian, no, kapag kumita kami, di ba? So ganoon lang. Kapag kumita sa isda, yun ang ginagawa ko. Pero hindi lahat ganoon kasi syempre pagkasama ko lang sila. So, ngayong buwan ng October, kung wala sanang bagyo, kung sana hindi magbagyuhan, makapaglaot kami kasi kinausap ko na sila eh, na yung 4 kaming big 4 na kung kaya ninyong mag sacrifice kahit 1 buwan lang na magkakasama kayo, kami sa laot ng straight 1 month ng October, si Kuya Michael, si Dagi at si Chong Luis, na kasama ko sila sa content ng buong October. Yan, siguro pagdating ng November,
sahuran 22. Siguro pwede kong i-reveal kung magkano ang ah, binibigay ko sa kanila. Kasi yun, kasama ko talaga sila sa content ng buong buwan. Yun, maganda yun. Kasi ito kasi mga nakaraan, ano lang eh, pa sulpot-sulpot lang yung content namin, di ba? So, kung ano lang yung percentage ng mga videos na kasama ko sila, yun lang may bibigay ko sa kanila. Pero kapag nakasama ko sila araw-araw, ba, parehas kami pagod lahat nun. Di ba? Ay, maganda. Maganda yung magiging ano. Depende sa sahurin ko. No? Depende sa sahurin ng mga videos namin. At saka, ang maganda lang sa amin kasi, pinapayagan ko silang mag-vlog kahit nakasama nila ako. So, ako pa nga nagsasabi sa kanila na mag-vlog kayo ng mag-vlog dyan. Mag-vlog kayo ng mag-vlog. No? Kahit pa paano, kahit na mauna man ako mag-upload, meron silang mga behind the scene. Yun lang. So, bukod dun sa bibigay ko sa kanilang porsyento, meron din silang vlog. No, malay mo, mag-viral din yung kanilang mga vlog. Di, malaking bagay din yun. Nakakasahod pa sila ng doble-doble ang sahod. Kaya, salamat. Ganon mga kasword, kapag ikaw ay content creator or vlogger, kailangan talaga ikinukonsider mo lahat ng mga tao na nagiging part ng content mo. Yung mga main content. Yan sila, pag lumaot kami halimbawa, ang kasama ko sa ngayon talaga, pag lumalaot, kung sino yung kasama ko sa laot, ito yung mga main content, no? Sila, Dagi, si Chong, at saka si Michael. Yan. Kaya, kapag meron kayong mga kasama, especially kung group or meron kayong mga tauhan as a vlogger, para hindi kayo iwanan ng mga tauhan ninyo, magbigay kayo ng karapat dapat para sa kanila. Hindi yung sasahod ka ng, halimbawa, sasahod ka ng 10 piso, bibigyan mo lang ng piso yung isa. Iiwanan ka talaga nun. No? Hayaan mo nang, huwag kang masiraw sa pera. Huwag kang, halimbawa, kung ikaw ay kumita na 1 milyon, huwag mong suluhin. Kapag kailangan mong magbigay ng 100,000 para doon, kwentahin mo, ibigay mo yun. Kasi hindi mo makukuha yung 1 milyon kung hindi mo sila kasama. Yun po. Huwag kang manghinayang na magbawasan yung kinita mong 1 milyon ng magkano, dahil ito ay para naman doon sa mga tao na nakakasama mo sa content, no? Yung nagpalakas ng content mo, kaya ka nagkakagawa ng content na ganyan dahil sa kanila. So bigyan mo sila ng tamang porsyento, yung matuwa naman sila na, kasi may mga pamilya din yan, nagsakripisyo sila ng time, ng oras, nakasama mo para sa content mo, na dapat ay magtrabaho sila para sa pagkain ng pamilya nila, pero ikaw ang kasama nila. So i-consider mo yung mga time na yun, yung mga ganong factor. So huwag kang manghinayang na mabawasan ng malaki yung kinita mo para ibigay sa kanila, no? Para hindi ka iiwanan ng mga taong nakakasama mo. So ganun po, ganun lang. Kaya kung mapapansin ninyo, kung mayroon kayong makikita siguro na mga tao na, o mga vlogger na papalit-palit ng mga tao, so yun po ang isa sa mga nagiging dahilan. Yung mismong bayaran, lalo na pag group, lalo na pag may mga tauhan, no? Kasi ang nangyayari kasi, nalalaman ng mga tao kung magkano ang sinasahod, tapos pag pinapasahod sila, ganito lang yung binibigay, naliliitan. Eh kung ikaw yung pagod na pagod sa content, 'di ba? Siyempre sabihin natin, pinakamalaki diyan yung content creator. Ako ang may pinakamalaking share, kasi ako may-ari ng content, ako gumagawa ng content, ako yung nag-iingay, no? Pero kailangan i-consider mo pa rin yung mga tao na nakakasama mo sa content. Yan. Kasi kung buwis buhay man ang content ko, buwis buhay din sila, kasama sila eh. 'Di ba? Hindi biro, lalo na yung pahingitang, hindi biro yung ginagawa nila. So, no, lalo na yung pamamandaw. So ganun po, hindi po porket may mga umaalis na tao ay kasalanan ng tauhan na ang pangit kasi ng ugali noon, yan, hindi kasi pasaway, hindi po. Kailangan both sides, di ba? So, yan po ang number 1 na pwedeng maging dahilan kung bakit, kung may mapapanood kayo na umalis na yung taong ganito, umalis na yung yan part ng team, ganyan, bla 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 bla,
yun po ang isa sa pwedeng maging dahilan yung hindi sila nabibigyan ng maayos. No? So far, sa akin mga kasor, wala pong umaalis sa akin. Dito naman, kapag sinabi ko na, tara, sama tayo ng ganito, bla, 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 bla. So, sama sila sa akin. Kasi, alam nilang nagbibigay talaga ako ng maayos. Yan. At, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ganun kabilis yung tulad ng bahay, di ba? Dahan-dahan lang. Kasi hanggang doon lang talaga ang kakayanan natin eh. Nag-ipon-ipon lang ako. Ay kung hindi ko sila bibigyan, susuluhin ko yung sasahurin ko, ay pagawa ko na yan. Eh hindi man. Siyempre, binabudget ko rin kasi siyempre, pagka sumahod ako, inuuna ko muna talaga yung mga tao na dapat kong bibigyan kaysa doon sa mga kailangan ko, halimbawa. So yun, kasi siyempre pag inuna ko yung sa akin, wala na. Baka maubos. Paano yung mga nakakasama ko. So ang ginagawa ko, kapag itong like buwan ng September, siyempre, babayaran ko yung editor ko, yung mga main character ng content ko, lalo sa dagat. Bibigyan ko muna yon. Yan. Tapos, saka ko na i-manage yung aking pera, yung matitira sa akin. Yan. So, huwag kayong mag-alala. Sa akin pa rin naman yung pinakamalaki. Yan. Alright. So, mas maganda kapag buong buwan straight na kasama ko sila. Kaya yun ang sabi ko sa kanila eh. No? Sabi ko kay Chong, kay Dagi, kay Michael, mag-sacrifice kayo ng isang buwan na magkakasama tayo buong isang buwan lang. Ngayong October, kasama tayo sa laot. Kahit anong gawin natin content doon, basta kasama ko kayo. Yan, bibigyan ko kayo ng maganda-gandang commission. Yan. Sa vlog lang yan. No, hindi pa kasama yung kung kumita man kami sa isda, kung ibibenta man namin. Hindi pa kasama yun. Sa vlog lang yan. So kung maganda ang kikitain ko sa vlog, maganda rin ang para sa kanila. Alright, so salamat sa suporta niyo mga kasuber, dahil itong mga bagay ito ay nagagawa ko dahil sa suporta ninyo. Siyempre salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng blessings na ganito. Yun lang. Ang haba ng pasalamat ko noon. Nagpapasalamat lang ako dapat sa sa pag-graduate ko. Pero meron kasing mga nakatanungan ng mga viewers natin na siyempre dapat din malaman ninyo. Tanong lang kayo. Sasagutin ko kapag nakita ko namang dapat sagutin. Yan. So, sa ngayon, yung mga nagsabi na reveal naman ang sahod nila, wala akong mai-reveal sa inyo dahil hindi naman sila consistent sa akin. No, kapag nagdadagat lang kami kadalasan. No. So, yung pagkagawa ni Chong ng bangka sa ako, iba yun. Hindi yung kasama sa hindi yung kasama sa laot. Ang tawag niyan sa vlog ko, ibang yun. Parang babayaran ko yun sa labor. No, akala nyo yung paggagawa lang ni Chong yan, content lang yan sa bangka, hindi. Babayaran ko yan kasi kasi yan, trabaho talaga ni Chong, yung gumagawa ng bangka. Yan. So, yan po mga kasi hindi po porket na baka akala nyo basta-basta lang ako nagko-content, may mga, hindi ko na kasi binablog yun. No, hindi ko na binablog. No. Kaya, yun lang. Siyempre, yung katulad yun, mga mama. Yan. Ano yun? Magwawalis pa rin. Grabe yun. Grabe si mama. Wala nang ginawa, wala magwalis. Yun lang. Good morning ulit. Ang oras natin ay alas 6:05 na. Yan. Salamat mga kasaward. Sana suportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat sa solid sa akin. Ngayong October, hinahantay ko na lang yung Batangan. Kaya kilo. Yan na. Yung katulad yun, ang aga, Spray mo na ako ng makina. Ha? Na-sprayan nga may makina. Yan. Ngayong October, November, December, yan, sana nandiyan pa rin kayo. No, kung walang bagyo, lalaot kami. Pero sa ngayon kasi may mga low pressure, hindi kami pwedeng lumayo. No? Bagyo ba yan? Bukas dating. Yan, katulad yan. Di ba magpapain tayo? Yung pino? Wait, tinawag ako kasi bago dating ng bagyo.
Ako kung may preset niya. Sige, pakiram. Oh, kalmado naman oh. Pakiramdaman mo ng dagol. Sige. Kaya alam, masasayla ang pain pag ganong pain. Kasi 20 kilo, ilangin yun, 8 kilo. Sayang. Sige. Yun. Yun lang. Uulitin ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. Thank you mga kasort. Abangan nyo ang ating pangmalakasang laot. Ang kitang dilubid. Bye-bye.